Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe e Komida. Punta tayo sa atin topic. GMA7 categorically denies Gerald Santos was pinag-initan na ban. GMA7 addresses Gerald Santos claim na banned siya ng network. Gerald Santos controversy #pep coverage. Trigger warning, pagbanggit ng sexual harassment, sexual abuse. Isa-isang sinagot ng legal department ng GMA7 ang mga alegasyon ni Gerald Santos, 33, na isiniwalat ng singer sa YouTube vlog nito noong August 8, 2024. Part 2 ito ng mga revelasyon ni Gerald kaugnay ng sinasabi niyang sexual harassment na naranasan niya sa kamay ng isang musical director ng sinalihang singing competition sa GMA7 noong 2005-2006. Si Gerald ay 15 anyos lang noon. Ang mga alegasyon ni Gerald ay pumapasok sa formal complaint na idinulog niya sa GMA7 management noong 2010. Ipinadala ng legal department sa pep.ph, Philippine Entertainment Portal, ang kanyang sagot ngayong Martes ng umaga, August 20, 2024. Unang nilinaw ng GMA7 Network ang alegasyon ni Gerald na napapag-initan siya at hinaharang ang dapat sanay mga proyekto niya matapos niyang magsumite ng formal complaint sa management noong 2010 hanggang sa ni-release siya ng GMA7 dahil ginusto niya ito noon ding 2010. Gerald Santos, "It took 4 years bago ako nagsalita about this issue kasi nga po lumala yung panggigipit po sa akin sa network. Nung ako po ay continuous na nagre-refuse dito sa taong ito, ng kanya pong mga advances sa akin, ay palala yung aking nagiging situation sa network. Unti-unti ay nararamdaman ko po talaga na ako po ay napapag-initan. At yung aking pong mga supposed to be na mga projects ay nahaharangan po, especially yung mga theme songs ng teleserye, dahil ultimately ako po ay singer." GMA7. Una sa lahat, ang diumanong insidente na tinutukoy ni Gerald Santos ay naganap noong December 2005. Hindi po ito naganap sa programa o event ng GMA7. Hindi rin po dumaan sa GMA7 Artist Center ang naturang event. Walang katotohanan ang sabihing pinag-initan si Gerald Santos sa loob ng network, pati ang sinasabi niyang paghaharang ng mga supposedly proyekto niya. Kung pinag-initan siya, sana hindi na siya nanalo at naging champion. Kung totoo ang sinasabi niya na napaka-powerful nung taong yun at galit na galit sa kanya, di sana hindi na siya nanalo. Pagkatapos niya manalo, magkakasunod ang mga proyekto niya sa GMA7. Nag-cast kami ba sa merit at performance? Gayon din, ang taong tinutukoy niya na tinanggihan niya umano ang mga pagsulong ng ay walang kapangyarihan sa casting sa palabas kung saan siya kinontrata at walang kapangyarihan sa lahat upang maimpluwensyahan ang kanyang casting sa iba pang mga palabas at proyekto ng GMA7. Gerald Santos, nung dinulog po namin ito sa itaas, sa pinakamataas na management ng GMA7, according to them, they will conduct an investigation about the issue. GMA7, mabilis na inaksyon na ng GMA7 ang complaint ni Gerald. Agad itong nagsagawa ng investigasyon matapos matanggap ang reklamo niya noong 2010. Matapos na mapag-aralan ang lahat ng panig, agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Pinerminate ng GMA7 ang kontrata ng inakusahan noong June 2010 at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Gerald Santos, and while still investigating, siguro for 2 to 3 months lang, ako po ay ni-release ng GMA7. GMA7, importante ring linawin ang sinasabi ni Gerald na, and while still investigating, maybe for 2 to 3 months lang, ako po ay ni-release ng GMA7. Siya mismo ang humiling ng early release noong 2010 mula sa kanyang management contract, na pinagbigyan naman ng network. Lumalabas pa siya noon sa Sunday show ng GMA7. Nasa amin lahat ng sulat at records para magpatunay nito. At matapos nito ay agad din siyang lumabas sa TV5. Noon May 2013, nagpadala pa sila ng manager niya ng sulat sa network na nagsasabi na nag-expire na daw ang contract nila sa TV5 ng April 2013 at bukas daw sila na magtrabaho muli sa GMA7.
Sinagot din ng network ang pahayag ni Gerald na naban siya sa entertainment group ng GMA7 noon at hindi binigyan ng trabaho. Gerald Santos, and sabi ko nga po, parang ako po ay banned. May mga nagsasabi na nakapag-guest naman daw ako sa GMA7. Actually from 2010 to 2024, siguro ang aking naging guesting lamang po sa GMA7 ay nasa 4 o 5. And dahil po yan sa news department. Nakakapag-guest po ako sa news department or sa mga game shows, hindi po sa entertainment department. Dahil dyan po sa entertainment department, dyan po yung may mga nabangga po ako. GMA7, walang katotohanang band siya sa GMA7. Dahil na nga rin lumipat na siya sa ibang istasyon, natural lang din na hindi na siya ang priority ng GMA7. Pagdating sa mga programa nito. Lumabas siya sa Family Feud na entertainment program, na feature din siya sa 24 Oras, at sinali din siya sa Himig ng Pasko noong 2014. Hindi siya banned, ngunit wala na rin naman kaming responsibilidad na ilagay siya sa mga programa namin dahil wala na kaming kontrata sa kanya. Pero nakakapag-guest naman siya. Gerald Santos, after kong matanggal sa SOP, sa Party Pilipinas, ako po ay napapunta sa Walang Tulugan kay Kuya Germs. At masasabi ko po na isa si Kuya Germs sa mga nakipaglaban po sa akin. Siya lamang po yung nag-go against the flow kahit na ang dami pong galit na galit sa akin noon sa network. GMA7, for the information of all, ang show po ni Kuya Germs na Walang Tulugan ay under GMA7 Entertainment din. So hindi totoo na hindi siya lumalabas sa mga programa ng entertainment group. Kung talagang powerful at galit na galit sa kanya ang mga taong sinasabi niya, sana pati kay Kuya Germs wala siya. Una nang naglabas ng official statement ang GMA7 matapos magbigay ng testimonya ni Gerald sa Senate hearing nitong Lunes, August 19, 2024. Ito ang buong pahayag ng GMA7 Network. Naninindigan ng GMA7 Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Hindi kinukonsinti ng GMA7 ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors, at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Pinerminate ng GMA7 ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA7 ang bagay na ito. Nais ding linawin ng GMA7 ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA7. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA7 matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz, chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.